8:16 p.m. Today is October 24, 2023. Ako si Mabrex, Part 1. Evening Edition Series, Marvin Mayflower. Bago ako naman umihi. Uman akong pangihi, bagora. Pinagpatuloy ng abusado korap na hepe ang pagtugis kay Flynn kung saan makikita na wala itong pakialam kung maubos pa ang mga kasama niyang tauhan, basta ang mahalaga lang sa kanya ay makamit ang inaasam niyang paghihiganti sa kahihiyan na dinulot ni Flynn. Matapos nitong pasabugin ang maliit na bahay na pinagpupublihan ni Flynn ay makikita sa kabilang eksena na nag-uusap ang general na si Alexander kasama ang colonel sa ospital habang pinag-uusapan nila ang mga sumbong ng mga mamamayan sa bayan tungkol sa kurap na gawain ng mga pulis ay sakto naman na dumating si Natasha at ipinaliwanag nito ang buong istorya sa mga nangyayari sa bayan nila. Naging kampante na ang hepe na nagawa na nilang makulong ang sipin sa nangyaring pagpapasabot kaya napagplanuhan nilang ipagpabukas na lang ang susunod na paghahanap subalit wala silang kaalam-alam na nagkamali sila ng akala dahil makikita na niwala man lang itong among sugat man lang. Nang indagaw nito ang isang sasakyan ng mga pulis ay 16,000 plus total broken for tonight. October 24, 2023. Alright. Ipalit ko bagong alcohol guys. Bago lang. Tag 89 pesos lang. Wala yung cambio by the way. 11 pesos. Bago pa lang sumiklab ang laban ay saktong dumating na ang general kasama si Natasha. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay inutusan ng general na hulihin ng hepe at mga kasama nitong pulis. Lumalabas na dahil sa tulong ng bagitong pulis na ito at sa testimonya ni Natasha ay nasiwalat at nalaman ng general ang katiwalian na ginagawa ng abusadong hepe at mga kasamahan nito. Dahil sa pagiging desperado ay kinuha ng hepe si Natasha at ginawa itong hostage. Pagkalabas ni Flynn ay sinabi nito sa hepe na kung gusto niyang gumanti sa kanya ay mag-isip siyang mabuti dahil kung dito pa lang sa pagkakataong ito ay masasawi na siya ay hindi na sila muling magkikita pa. Napagtanto itong lahat ng hepe kaya sa huli ay pinakawalan na din niya si Natasha at sinabing babalikan niya siya. Sa pagtatapos, bago isama Alright. ng mga otoridad para sa investigasyon ay nangako ito kay Natasha na tutuparin niya ang sinabi niya noong nakaraang araw na isasama niya siya sa pag-alis sa bayan basta maghintay lamang siya sa kanyang pagbalik. Special shoutout na pala kay Balitang Kalakas Channel, Lara Taris from Bukuan City. Banto ni Dugay ni uli isang kulban. Yung time ni kaon ko kuan. Yung time na ni kaon ko mac and cheese. Nadugay siya uli. Dugay siya anhi dire kaya nag-order siya bami. Alright. Isang binatang anak mayaman at laki sa layaw na tinaguri ang black sheep sa kanilang pamilya na si Jay Wheeler ang nasa kanyang apartment habang nag-aantay na gumising ang babae ng uwi niya sa nakalipas na gabi. Paggising ng babae ay inilungkahin ng binata na kapag lumabas na siya at umalis ay isarado na lang ang pintuan. Nadismaya ang babae sa kanya dahil walang balak si Jay na ipagbilisan ng almusal at umalis lang ang lalaki. Pumunta ito sa isang bar ngunit hindi siya pinapasok ng bouncer dahil sa ginawa niya sa nakalipas na gabi na inilungkahin ni Jay na hindi niya matatandaan dahil sa kalasingan. Sinabi ng bouncer na umakyat siya sa entablado at sumasayaw kasama ang mga babaeng dancer at dahil dito yung pinagbawal na sa kanya ang pumasok. Umalis ang binata at pumunta sa karera ng kabayo upang tumaya sa pag-asang mananalo at makakuha ng kaunting pera, ngunit sa kasamaang palad ay natalo siya. Tumuloy siya sa isa pang bar upang umilong at pagkatapos ng mag-order, dumating ang isang matandang pinagkaunta kanya ng $40,000 at si Mr. Vincent kasama ang kanyang bodyguard. Siningil siya ng matanda ngunit walang maibigay ang binata sa kanya at dahil alam ng matanda na mayaman ang angka ni Jay Wheeler, inilungkahin ito na humingi sa kanyang pamilya. Sinabi ng binata na wala na silang ugnayan sa kanyang pamilya kaya siya nangungutang sa matanda. Nang marinig ito, nagalit ng matanda at binigyan siya ng ilang araw upang mabayaran ang utang nito sa kanya. Pagkatapos pinuntahan siya ng matanda na alam niya kung saan nakatira si Jay at saan ito pumupunta at nagsusugal dahil kung hindi siya nito mabayaran sa darating na biyernes ay ililigid nila siya. Pagkatapos nasabi ito ng matanda, binigyan si Jay ng ilang suntok ng tao ni Mr. Vincent, ngunit bago ito nakaalis, tumakbo si Jay. Nagkuha na kanon sang kulbal. Dahil dito nakaharap siya sa isang taso, ngunit dahil hindi naman ito mabigat kaya hindi siya ikukulong, ngunit pagpapayaran na ito sa
pamamagitan ng community service at dahil dito humantong ang lalaki sa probation department ng Los Angeles. Itinapon sa bilang janitor sa isang psychiatric hospital at doon na pagsisilbihan ng kanyang sentensya hanggang sa matapos na ito. Isa sa mga bantay ay nagbalita kay Day tungkol sa isang lalaki na naghahanap sa kanya, ngunit hindi nito sinabi na nagtatrabaho si Day sa loob ng hospital dahil alam nito ang tungkol sa utang ng binata. Dahil dito nagpasalamat si Day sa kanya at sinabi ng lalaki na kamakailan lang nabanggit ni Day sa kanya na ikakasal ang kanyang kapatid. Nagmungkahi ang lalaki na mas makabubuti kung dumalo si Day sa kasal ng kapatid nito nang sa gayon ay magkaroon siya ng pagkakataong humingi ng pera sa ama at hindi niya kailangan pang magtago. Dahil dito, tinawagan niya ang kanyang ina upang ipaalam sa kanya na dadalo na sa kasal ng kanyang kapatid at dahil dito labis na nagawa ang matanda. Ilang saglit lang ibinigay niya ang telepono sa ama ni Jane, ngunit ayaw sana itong kausapin ng binata pero huli na siya dahil nagsalita na ang ama nito sa kabilang linya. Nagsisinungaling si Jay sa ama nito na nagtatrabaho sa bilang isang administration sa isa sa pinakamalaking psychiatric hospital sa lungsod at naniwala naman ang ama nito sa kanya. Sinabi din nito sa matanda na nakahanap siya ng isang kamanghamanghang babae na sigurado siyang paggugustuhan nito ng kanyang ina at isa itong nurse. Nang marinig, iminungkahi ng ama na kailangan 11 kutsara kanon. 11 kutsara bam eh. Continue for this. Alright. telepono nagpanik ito dahil wala siyang babae na kilala na nurse tulad ng sinabi niya sa ama. Dahil dito, pinubukan ni Jay na kausapin ng nilang nurse upang isama sa kanyang paghuli ng ipakilala sa magulang, ngunit natigo siya dahil walang kahit isang nurse na interesadong sumama sa isang janitor na katulad niya. Ilang saglit lang ay nakita niya ang isang magandang babae na nakapakasama ang nurse at kabighan niya ang puso ng binata nang makita ito. Hindi na namalis ang kanyang mga mata sa babae ito hanggang sa pinapahalis siya ng nurse. Ang kasunod na tagpo ay nagyayahan niya ang dalawang pasyente na sina Mr. Tom Peter at Mr. Brian upang humiling kasama niya at binigyan pa niya ito ng pangmatanda na magazine. Ang dalawang pasyente nito ay tinuturing ni Jay ng mga kaibigan kaya niya sila isinama sa kanyang palutuman. Nalaman ng tagapamahala ng psychiatric hospital na si Dr. Bert Elmer ang ginawa ng binata kaya niya ito itinatawag sa kanyang opisina. Sinabi ng doktor sa kanya na alam nito ang ginawa ni Jay sa dalawang pasyente at mahigpit itong ipinagbawal sa loob ng hospital. Nagpaliwanag si Jay na mga kaibigan niya ang mga ito at kailangan pagsabihin ng doktor na pasyente ang dalawang itinuturing ng kaibigan at may kakulangan sa pag-iisip na nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Dahil dito, pinagpawalan niya si Jay na lumapit o makipag-usap sa kahit sinong mga pasyente at wala siyang ibang kundi ang limitin lamang ang sahig ng hospital. Ipinaalala ng doktor na kapag mawala ang trabahong ito sa kanya ay sigurado siyang malalabag nito ang kanyang probation na maghahandog sa kanya upang bumagsak sa kulungan. Paglabas ni Jay sa opisina ng doktor na kasalubog na siya 5 kutsara. na babae na nakita niya kamakailan ng hindi niya ito at patuloy na lumayo habang ang babae na nakapagpapit sa kanyang likuran. Nagbabago ito ay si Jay Peterson at ito ang sagot sa pasyente sa hospital noon. Si Jay na makailan ng pumanaw ang namin ito may sakit sa pag-iisip at wala itong kamag-anak kung sinalang kaya nagsilang siya ng lulan sa may mga pagkakaroon sa mga kasunod na gawin. Dahil dito iniisip ng lahat ang malabing sa katiwaan si Daisy katulad sa kanyang ginakaya nila ito ay dinapos sa psychiatric hospital. Tinanong siya ng doktor kung alam pa nito kung bakit siya naroon sa hospital na kung saan sinagot siya ng dalaga na dahil siguro ito sa mga bulong at tinig. Hindi din alam ng dalaga kung anong pwede na at dahil dito sigurado si Dr. na kailangan ng tulong ng dalaga at pagkakasama na dito sa hospital upang matuloy kung may turabing basta sa pag-iisip. Ang patuloy na kasi habang naglalakad si Jay na parang sa kanyang na magsinyahin siya ng turado ng hospital na nagsanggap na doktor at parang sa pagkakaroon si Jay. Sinatulog ito ng binata habang si Jay ay nagpahan sa pagkakala nitong sa dahilan sa Puno kay Kriso, puno kay. Ipinaliwanag din niya ang dalawang yun ng hindi doktor at sinabi sa babae na kailangan ng mag-ingat habang nasa loob siya ng hospital. Sabi ng mag-ibig, ginawakan ng ang dalawa at pagpalitin ito ng mga pilis sa mga hanggang sa hawak ito ang pagpilitin Horny akong gipalit. Butangan ako dara guys, okay? So babay na karon guys. Good night, sweet dreams. Kitik tomorrow. Thank you for 8 to 6 p.m. Happy Tuesday.